pagbubuntis ay isa sa mga problema sa lipunan ngayon. Maraming mga teenager ngayon ay hindi alam kung gaano kalaki ang responsibilidad na palakihin ng isang bata kapag sila ay masyadong bata pa. Dito po tayo ngayon sa bahay ni Annalyn. Interviewin po natin. Ako. Ano po ba si Annalyn? Ako po. Magandang araw. Annalyn, pwede ka ba nag-interviewin? Ako po. Okay lang. Nakakabala ba kami? Hindi po, pasok po kayo. Pasok tayo. Hi, Annalyn. Kumusta naman? Okay lang po. Pwede ka ba namin interviewin? Opo. Ilang taon ka nung na buntis ka? 16. Kaming 17 na rin. Eh, nung nalaman mo buntis ka, tinago mo ba ito sa mga magulang mo? Hindi po, kaso natakot lang kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tapos, nung alam ko na din, unti-unti ko na lang sabihin, tsaka napapansin din. Pero ano talaga yung naging nalaman nila o sinapusa mong sinabi? Nalaman niya din sa akin kasi ako rin yung nagsabi. Kasi natatakot ako sa Ilang buwan mo nung dinadala mo? 2. Ang pagiging isang magulang ay isang malaking responsibilidad na dapat magbigay ng pansin. Kung paano pangahawakan ng isang teenager ang malaking responsibilidad kung siya ay masyadong bata pa. Eh, ano yung naging reaction ng magulang mo? Nagalit, tapos umiyak. Yung mama mo? Yung papa mo? Wala po akong papa. Kasi Rebecca. Ay, ano din? Papa. Yung ibang pala kasama, wala umalis. Papadede muna siya. Hindi, sige. Tapos, nabuntis ka na. Naisip mo ba itong palaglag? Sumagi ba sa isip mo na palaglag na lang? Hindi po, kasi una sa lahat ginawa ko naman. Tsaka pumayag din ako. So, hindi talaga sumagi sa isip mo. Talagang, buti naman pinanagutan ka. Opo, kasi Bigyan na lang. hindi rin naman namin nakalain mabubuo. Nakaramdam ka ba ng diskriminasyon sa sarili mo bilang isang batang ina? Opo. Paano? Yung mga narinig. Oo, kasi daw, ang bata ko pa daw. Kala nila mahinhin lang ako. Yung pala, sabi nila mahindiyutin. Kaya, okay lang naman sa akin. Siyempre, masakit din na kasi naririnig din ni mama. Kaya, hayaan na lang din. Mga sabi-sabi sa mga tao, mga business, yung ganun. Sayang daw. Bakit na nag-asawa pa ako? Ang ilang mga teenager na maagang nagbubuntis ay maaaring makaranas ng pagkabilasa, depresyon at iba pang emosyonal na problema. Sa edad na 15 anyos hanggang 19 anyos, maraming kabataan ang nabubuntis dahil na din sa hindi tamang pag-aaruga ng magulang. Nalaman mo, nalaman mo na buntis ka, hindi mo tinago. Hindi. Paano mo sinabi? Kasi dun yun, pero ang unang nakalam yung tita ng asawa ko ngayon. Kasi dun kami Paano niya nalaman na halata niya? Hindi. Nag-PT ako kasi di ba 1 month delay. Tapos nag-PT na ako. Baby, oh. Tapos ang pag-PT ko 2 lines. Eh di ba pag 2 lines, positive. Maagang nagbuntis. Unang-una, ang nagiging problema sa mga maagang nagbubuntis, hindi pa sila capable na magbuntis kasi wala pa silang masyadong knowledge regarding sa pag-aalaga ng sarili nila at pag-aalaga sa bata. Pangalawa, yung sa financial.
Since maaga silang nagbuntis, hindi pa sila graduate, wala pa sila matatag na trabaho, doon papasok yung financial problem. Paano kung hindi siya mag-breastfeed? Kailangan niya bumili ng gatas. So, kung wala naman silang parehong trabaho, ang magsasuffer yung bata. Ang ilan sa mga dahilan ng maagang pagbubuntis sa mga teenager ay kakulangan ng edukasyon, lalo na sa sexual na edukasyon, kahirapan, hindi nakapagtapos o problema sa kanilang mga pamilya. Lang na hindi nila pinaghandaan ang kinabukasan na magiging bunga ng kanilang premarital sex. Hindi nila isinaalang-alang magiging kinabukasan ng magiging bunga doon. Consequences na Bigay ng Support. Tsaka sa health din mismo ng babae, mahirap. Kasi yung pagbata pa, hindi pa fully develop yung matres, yung katawan niya. So, ang tendency nun, doon nagkukos yung mga sakit ng babae pag maaga siyang nagbuntis. Lalo na kung hindi pa siya marunong family planning, ganyan, diba? O masusundan agad ng masusundan. Sa batang edad mo, sunod-sunod na anak mo, magsasuffer talaga, hindi lang sarili mong health, pati health ng mga. Ayon sa University of the Philippines, Population Institute and Demographic Research Development Foundation, 26% ng bataang Pilipino na may edad na 15 to 19 years old na nakaranas ng premarital sex. 30% live-in arrangement ng kanilang mga magulang. Yung stages of maturity natin, lahat tayo pinagdadaanan natin yun eh. At yung kahandaan natin sa susunod na stage, no, depende kung paano natin nilagpasan yung mga naunang stages na. Hindi lang siya simpleng integrating sex education into the curriculum. Dapat tiyakin din na yung laman at yung nagbibigay ay capable, competent. Kasi may mga guro, yung mismong mga guro themselves na nagtuturo ng sex education, may mga inhibitions. Halimbawa, yung mismong pagbanggit lang ng ari ng babae, parang hirap na hirap silang sabihin o kaya ari ng lalaki. Importante yung relasyon kasi ng magulang sa anak nila habang sila ay lumalaki. So kung sa magulang ay may problema, paano pa nila ibibigay yung tamang atensyon at pagmamahal at pagkalinga sa kanilang mga anak. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you.
Teka lang. Much. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow!